subukan natin na i-introduce yung bagong app natin that can make an schedule for senior high school para sa loading ng mga teacher. Ang kailangan lang natin di yung app, ito yung interface ng app, and then yung input natin ano lang siya, nahati sa 5 column, yung pangalan ng teacher, yung role ng teacher, yung section, yung subject, and then yung subject category. Yung subject category, 2 lang yung specify dito, para sa TBL and para sa PE. Okay, so pagka meron na tayong data dito sa input na to, punta lang tayo dito sa interface ng application. So paano natin gagawin? Kopyahin natin yung data. Okay, so once ma-highlight na natin, right click lang natin and then copy, and then punta tayo sa interface ng app. Okay, mamaya papaliwanag itong interface ng app. Dito may lalabas yung graph pag na-execute na natin yung algorithm. So ngayon wala pa tayo makikita kasi lahat ng parte dito blank pa. So wala pa tayo na input na data. Dito sa school program, sa schedule, dito ma-generate yung schedule, so blanco pa siya. And then pwede natin siyang i-summarize. Makikita natin dito yung time slots per day ng load or ng schedule, and other features mamaya pakita ko na lang. So unahin na natin itong pag input, paglagay ng data. So pwede tayong mag-click dito and then right click and then paste as value. So pag na-paste na natin as value, mayroon na tayong data na ipaprocess. All in all, dito sa sample natin, mayroon tayong up to 187 row, pero mayroon tayong heading na 5. So may technically mayroon tayong 182 rows na ipaprocess. Okay, so ngayon paano natin gagawin? Meron na tayong button dito. Pag ini-click natin, magpa-process na siya. Okay, i-click natin itong button na to, then magpa-process na siya. So ito na, ang generation niya 98.9%. Out of 182 rows, 108 ay successfully assigned. Mayroong conflict na isa, and then yung slots na nabuo niya ay 712. Okay, so balik tayo dito sa interface ng dashboard. Okay, punta tayo dito sa school program. Makikita natin dito yung schedule. Paano natin makikita yung schedule? Just click the generate. Ayan. So ito na yung ito na yung generated schedule. Ayan. Ito na yung mga generated schedule. So medyo mahirap siyang intindihin. Gumawa tayo ng ng mga sheets para mas madali siyang maintindihan. Halimbawa, sa per teacher category, maglalagay lang tayo dito ng drop down. Makikita na natin dito yung mga pangalan ng mga teacher na involved. Halimbawa, itong si Ma'am Agnes. Pag ini-click natin yung name niya, so ito yung schedule niya. 3-4. Okay. So hindi siya perfectly na okay, pero mayroon na tayong idea. Halimbawa, itong si Ma'am Andanar. Yan, si Ma'am Andanar, yan, makikita din natin yung mga mga schedule niya, nakakulay yung 4 na meetings na ito. Okay, so yun yung mga regular subjects. And then halimbawa sa case ni Ma'am Baranta, may hawak siyang TBL. Makikita natin dito, ito yung TBL, may 4 na meetings at 2 consecutive slots. Yan, so nakakulay yung magkakaparehas sa subjects. Ito.
So, halimbawa, sino pa? Si Ma'am Bulanon. Ayan. Ito yung sample ng kanyang schedule. Sa ano naman, sa classroom program, halos ganun din. Isi-select lang natin yung class or section, makikita natin yung picture ng ano nila, ng schedule. Yan. So magkakakulay din yung isang subject na hawak ng isang teacher. Yan. Okay. Yan. Yun yung mga halimbawa. May added feature pa siya. Halimbawa dito sa school program, dito sa summary, yan, pwede nating makita dito naka-group. Yan, naka-group yung ano to, yung time slots. Although hindi lang siya naka-arrange, pero pagka nakapag-generate na tayo dito, pwede natin siyang i-highlight dito ng kung hanggang saan. And then pwede natin siyang i-manipulate na i-sort. Ayan. So kaya lang hindi nakikita ni Excel na yung proper chronological order. Pero halimbawa sa first time slot 7:30 to 8:30, sila yung ano to. Ayan, magkakasama dito. Sa Monday, sila yung magkakasama. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and so on. So, yun. So, yun yung anong to, pwede niyang gawin. And then, dito sa pwede ka dito mag-find ng schedule. Just generate. Okay. So, na-generate na siya. Maglagay tayo ng day, maglagay tayo ng time. Okay, anong oras? So, lalabas dito yung pangalan ng teacher kung sino ang nasa ganong time slot, yung kanyang section, yung kanyang subject. So, other time slots, mababago siya. And then, meron pa siyang added feature pa, pero siguro yun lang muna yung basic. Tapos, pwede nating ma-identify dito kung sino yung kinakailangang i-manual dun sa conflict log. Kagaya nito. So, ito yung hahanapan natin ng schedule manually. Kasi hindi nyo kayang gawin 100% yung generation ng ano to, ng schedule. Yan. So, halos yun yung ito. Kanina wala ito. Ano ang gamit nito? So, pwedeng ano siya, monitoring system. Halimbawa, by Monday, ilang class or ilang teacher ang may hawak ng schedule. So, nagbabari siya. Depende dun sa day. Makikita natin. So, ano yung gamit nito? Halimbawa, gusto nating magkamero ng ano to, ng short meeting. Ideally, pwedeng ito ang piliin nating time slot. Ano yung blue? 3 to 4 PM. Halimbawa, short meeting. So, kukunti yung affected na ano to, na klase compared do sa ibang time slot. So, yun. And then, itong time slots na to, flexible yan. Po, pwede nating baguhin yung mga oras na yan at magre-reflect siya dun sa overall schedule. So, yun yung ano to, yun yung short description ng ating ano to,